Magandang araw sa ating lahat. Kamusta kayo? So wala na pong intro-intro. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Nais ko lamang pong ipaalam sa inyo mga kamunting tinig na ang lalawigan o ang probinsya ng Cebu at ilang bahagi po ng Western Visayas ay naapektuhan po ng 6.9 magnitude na lindol na kung saan ay bumulaga po sa ating mga kababayan in that particular area ng ating bansa. So, sa katunayan, mga kamunting tinig, ang Philippines Charity Sweepstakes Office sa pamumuno po ni General Manager Melcades A. Robles, nagpaabot na po sila ng tulong, no? Kung ano man po ang maibigay na tulong at alinsunod din po yan sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Katunayan, mga kamunting tinig, itong ating General Manager Robles, inatasan niya po ang PCSO na ang lahat ng mga authorized agent corporations, no, yung mga pinatawag po natin na mga AAC, na maghatid ng mga agarang tulong po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa lalawigan ng Cebu, okay, sa mga kababayan po natin, sa bayan, lungsod, na kung saan grabe ang epekto po ng lindol na ito. So, alinsunod po yan sa direktiba ng Pangulo at syempre sa kagustuhan din po ng Philippines Charity Sweepstakes Office. Bukod sa mga nasabing aksyon, mga kamunting tinig, tuloy-tuloy din po ang mga isinasagawang aktibidad ng PCSO upang talagang maghatid ng agaran at na same time mabilisang tulong dyan po sa probinsya ng Cebu. Alam nyo mga kamunting tinig, kabilang po sa kanilang maginagawa ay yung paghahanda, pagpapadala ng mga karitimba sa mga paborito, mga apektadong lugar. Dagdag po yun, nakita po yun yung mga balde, may mga bigas, may mga dilata, mga noodles, at kung ano-ano pa. No, karagdagan po dyan sa mga karitimba, yung naghahanda rin po yung PCSO ng mga evacuation center or what we call this, mga evacuation kits, no? Para po na agad-agad ring ipapahatid sa mga nasabing lugar. So kasalukuyan mga kamunting tinig, nagmumonitor po ang PCSO sa sitwasyon upang masiguro ang agarang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Kung nakikita po ninyo, grabe talaga ang epekto ng epekto ng lindol na yon na hindi po talaga inaasahan ng ating mga kababayan diyan po sa probinsya at lalawigan ng Cebu, umabot pa sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. So, mabilis ang pagtugon, no? At mabilis din ang panawagan ng PCSO na agad-agad po talaga magpaabot ng tulong at suporta. Okay? Kaya nga po, sabi ko nga kanina, inatasan, dinirektibahan yung lahat ng mga authorized agent corporation, no, na kasama po dyan yung King Dragon Gaming and Amusement Corporation. Sila po mga kamunting tinig ang magdadala ng mga food packs para po sa mga bayan, lungsod, na kung saan ay talagang sa kasamaang palad apektado po talaga, no, ng lindol na ito. So, kung ating napapansin, napakabilis, no, ng aksyon ng Philippines Charity Sweepstakes Office. Napakaganda at commendable, no? Hindi lamang po, alam ko hindi lamang po mga goods ang naitutulong po, syempre yung pagpapakalma din sa ating mga kababayan. Okay? And tingnan po ninyo, nakipag-coordinate din po ang PCSO kahapon lamang, napag-alaman natin noong October 1, personal nilang ipinaabot, no, sa probinsya ng Cebu ang kanilang mga donasyon, no? Kabilang yan ay ang mga mabilis na pagtugon sa mga kailangan po ng ating mga kababayan. Kasi grabe itong sakuna na to, no? Grabe. So, ngayong araw na naman, meron namang mga tuloy-tuloy na pagdala o pagtugon ng PCSO ng mga pangailangan ng ating mga kababayan sa lalawigan po talaga ng Cebu, matapos po atakihin ng matanding lindol na ito. And syempre, sa tulong po na yan ng ating mga kasundaluhan. Kaya kudos sa ating mga sundalo, mga armed in uniform, mga men in uniform na talagang kaagapay po ng Philippine Charity Sweepstakes sa pamumuno po yan ni General Manager Robles. Sapagkat may mga lugar
Kamunting Tinig na hindi po talaga mapupuntahan ng mga tao dahil yung iba nga dineclared na talagang ground zero. So, aside from mga pagkain, mga dilata, mga bigas, nandyan din po yung mga mosquito net, no? Mga plastic mat, mga habol, no? Mga blanket, mga unan. Siyempre, isa din po sa mga kailangan ng ating mga kababayan na biktima po ng matinding lindol, mga tsinelas, mga towel. Siyempre, isa pa dyan, flashlight. Kasi yung ibang area, wala pong kuryente, access ng kuryente. Nandoon pa yung mga sako bag na naglalaman po ng iba't ibang mga kagamitan na maaari pong makabawas, no, sa pasanin ng ating mga kababayan. Ito po ay isa sa mga bahagi ng mabilis na aksyon, mabilis na pagtugon ng PCSO upang mga Kamunting Tinig maghatid ng mabilis at agarang tulong sa mga pamilyang apektado po ng sakuna. Samantala, yung mga senador natin, mga Kamunting Tinig, wala sa ibang iba ginawa, kundi ang iniisipan nila yung kaligtasan ni Rodrigo Duterte kaysa kaligtasan po ng ating mga kababayan ka nakakabuisit, no? So, ayun, narating na po ng PCSO ang Bugo at saka yung Madilen, kasi yun po talaga grabe ang affected na area. Kasama niyan po yung mga authorized agent corporations, yung King Dragon Corporations, yun, mga kasundaluhan, yung King Dragon Gaming Corporation, mga kasundaluhan. Bahagi po talaga yan. So, inuulit-ulit ko kasi yung relief operation kasi, importante po na agad-agad. Kaya dapat yung tulong sa mga ganyang klaseng sakuna agaran. At kudos naman, no, sa pamunuan ng PCSO sapagkat mabilis po ang kanilang coordination sa iba't ibang agency, iba't ibang mga local government unit para mabilis at agad-agad na maipaabot, no, ang mga tulong na pagkain, mga flashlights, mga habol, tsinelas, mosquito net, no, kasi yung iba wasak yung kanilang mga tahanan, yung iba lugmok talaga, grabe, no? So, nakakatuwa sa pagkatuloy-tuloy po mga Kamunting Tinig yung mga bayanihan. Bayanihan ng mga authorized agent corporations. Okay? Mula po sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, may mga from Zamboanga, no? Agusan del Norte, Davao del Norte. Can you imagine that lahat ng mga authorized agent, inatasan kasi ni General Manager, syempre sa tagpagtalima din sa utos ng ating mahal na Pangulo na lahat ng mga authorized agent corporation ay tutulong at agarang magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nasalanta nitong lindol na ito sa lalawigan po ng Cebu. So marami, no, nagre-repack sila ng mga bigas, mga noodles, mga dilata. Kaya nga grabe ang pangbili ng PCSO din ng bigas, no? Para naman na isama po nila sa kanilang tinatawag na relief operation. Simula pa kahapon hanggang ngayon mga Kamunting Tinig, tuloy-tuloy po yung mga pag-repack ng PCSO. Isa po sa mga layunin ay yung talagang dagdagan ang mga nauna pang mga tulong na naipahatid na po sa iba't ibang bahagi po ng lungsod at saka sa nasabi pong lalawigan. Sako-sako po mga Kamunting Tinig na bigas ang binili, no? Sako-sako pong bigas ang binili. Hindi lamang po, hindi lang po 10, 20, kundi daan-daan, abot pa ng libo-libo bigas, no? Sakong bigas ang kasalukuyang nakahanda, no? Para po yan Kamunting Tinig i-repack. May mga volunteer na magre-repack po yan. At syempre may mga tao din yung authorized agent corporations. Okay? At ito pa, meron pa silang mga kasama, no, na magre-repack po yan. Grabe mga Kamunting Tinig, no, kung katitingnan ninyo. Kasi, mantakin nyo mga Kamunting Tinig, ha. Aside pa sa mga naunang natulong, nandyan din po mga Kamunting Tinig yung mahigit sa 2,000 na mga evacuation kits. Kasalukuyan po yan, no? Kasalukuyan po yung ikinakarga. At the same time, actually, habang gumagawa nga tayo dito ng videos ngayon, ay talagang ipinamimigay na po, no, ng mga magigiting na naman po natin ng mga Coast Guard sa kanilang ginamit pa yung Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard, yung BRP Gabriela Silang. Yan po ay kinargahan ng more than 2,000 na mga evacuation kits.
Okay, kung nakikita nyo po yon, kumakalat po sa social media, yung BRP Gabriela Silang, yun po ay pagmamayari or assets ng Philippine Coast Guard na kinargahan po ng libu-libong mga evacuation kits na ito. At napag-alaman po natin na talagang alas 6 ng umaga kanina, nakarating na po yun. Aside from that, makamunting tinig sa mga evacuation kits, nagpadala din po ng karagdagang karitimba, charity timba, no? Na kung saan puno po ng mga grocery, okay, doon po dinala sa lalawigan ng Cebu, at yan po ay sa pamamagitan ng tulong ng Philippine Coast Guard. Tandaan po natin, hindi lang ngayong araw, simula po kahapon, ay talagang nagbigay na sila ng paunang suporta. Okay? Alinsunod po yan, mga kamunting tinig, sa direktiba ni PCSO General Manager Melquiades Robles. So tuloy-tuloy lang, mga kamunting tinig, simula pa kahapon, ngayon ang mga trabahante or ang mga personnel ng ASCs, at saka tandaan po ninyo guys, yung kasama din po ng ASCs yung Golden 74 Amusement and Management Corporations, no? Yung Oro Suerte Gaming Corporation, kasama din po yan. Lorieta de Pabos, Pueblo Incorporated, kasama din po dyan. Normand Gaming Corporation sa pag-check at at the same time pagre-repack at pagdi-deliver ng mga relief goods para po sa mga kababayan po natin na mga nasalanta ng lindol sa lalawigan ng Cebu. At kamunting tinig, kahit hanggang ngayon kasalukuyan pa rin nagpapadala ang iba't ibang mga ng iba't ibang mga relief itong PCSO sa na-identify na mga evacuation center. Doon po nila dinadala yung mga evacuation kits. Okay? Ang PCSO sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu, kabilang po dyan yung Bugo City, yung Madilin, San Remigio, yung Tabuelan, at saka yung Sugod. So mga kamunting tinig, maraming salamat. Good job. And syempre, kanina, mga alas 5, no, naghahanda rin yung Philippine Charities Sweepstakes Office doon po sa may Bugo City Hall, sapagkat kailangan pa nila magpaabot ng mga tulong. At habang naghahanda po ang PCSO, kasalukuyan naman kanina, binrief po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang mga government agency para tugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Okay? So, mag-abot ang PCO ng mga evacuation kits para sa mga syudad sa Bugon, sa ilang pang tawag na siya, kung saan na siya po yung epicenter ng magnitude 6.9 na lindol na tumama po sa Visayas region. Good job! Maraming salamat po sa inyo. PCSO, patuloy lamang po sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan po natin na nasalanta. Okay? At ngayon lang, papunta na rin po sa Cebu, kanina mga alas 5, okay? Yung mga may babahaging tulong na apektuhan ng lindol. Okay? So papunta na sa Cebu ang mga charitimba, karagdagang charitimba, upang maipamahagi, okay, upang makatulong sa mga naapektuhan ng lindol na yan, no? At yan po ay sa pangunguna again ng ating PCSO General Manager Melquiades Robles. So, kung titingnan po natin, if we're going to evaluate, agad-agad po agarang na mahagi ang PCSO ng mga evacuation kit. Yun pinapaka-importante. Okay? Siyempre, kasama din po yung mga pagkain, dilata, bigas, just like what I mentioned a while ago, mga habol, mga tsinelas, mosquito net, pinaka-importante noon. Okay? Katuwang niya po ang mga authorized agent, corporation, at iba pang mga korporasyon na talagang affiliated po sa PCSO. Tandaan po natin na sa bawat pagsubok, pinapatunayan po ng PCSO na hindi po ito umuurong sa pagtulong. So, laging handang umalalay sa mga kailangan ng bawat Pilipino. And, siyempre, alinsunod po sa kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Napakaganda, no? Napakaganda kung nakita po ninyo yung charity timba. White siya. Ang kulay niya white. May tatak na PCSO. At talagang napakaganda. At alam ko, marami po. Kapag tinitingnan ko, ang dami pong laman
Okay, may mga bigas, may mga pagkain, may mga dilata, may mga noodles, okay? Kasama pa dyan yung mga evacuation kit na nabanggit po natin. So, congratulations, good job! So, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kaya tandaan po natin ulit na kahit sa anumang pagsubok, sa bawat pagsubok, pinapatunayan ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office sa pamumuno po ni General Manager Robles na hindi ito umuurong sa paghatid ng tulong sa bawat Pilipino, na kung saan ang PCSO ay tinaguriang ahensya ng gobyerno na laging handang umalalay sa bawat Pilipino. Okay, salamat and mabuhay po ang sambayanang Pilipino.